Hi guys, narito ang ika-116 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nagulat ang dalawang elder sa kanilang narinig dahil ang utos ay nanggaling sa isang kagalang-galang na nilalang at nirerespeto na si Hierarch Skycloud. Nagsalita ang isang elder nang may paggalang kay Flameless. Wika nito, "Huwag kayong mag-alala, Venerable Flameless. Gagawin namin ang lahat upang may sigawa ang inyong nais." Bahagyang sumang-ayon si Flameless. Naupo ito sa lugar kung nasaan ang mga elder para manood ng mangyayaring laban ng ating bida. Bahagyang natahimik at pinagpabisan ng elder dahil nakabantay sa kanila ang Flameless. Tumayo ito at naglakad patungo sa gilid ng kanilang lugar na pinapanoodin at humarap sa maraming tao. Nagsalita na ang elder. "Alisin niyo na sa entablado ang katawan ni Merong Yu. Wala na siyang malay, at hindi na siya makakabalik pa." Isang bagong alituntunin ang ipinatupad para sa kompetisyon na ito, nagpapakilala ng isang sariwang set ng mga patakaran at regulasyon. Napatigil ang mga manunood sa kanilang ginagawa, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bagong balita. Nagtatanong ang kanilang mga mukha, nagtataka kung bakit naganap ang ganitong pangyayari. Isinigaw ng malakas ng elder. "Simula ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang artepakto na nasa itaas ng grade 3. Walang sino man ang maaaring gumamit ng mga ito, anuman ang kanilang antas o katayuan." Usap-usapan ng mga tagapanood. Pagbabago ng mga patakaran. Ibig bang sabihin nanalo si Nia Lee sa tunggalian na ito dahil sa kanyang mga treasure? May pag-aalinlangan ba na mayroon siyang kalamangan dahil sa mga treasure na kanyang ginamit? Hindi nga nakakagulat na natalo si Merong Yu. Malinaw na nagkaroon ng kalamangan si Nia Lee sa tunggalian dahil sa mga kayamanan na kanyang ginamit. Kahit na si Elder Nanmen ay hindi makatayo dahil sa lakas ng tunggalian, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sa isip ng ating bida, napagtanto na nila ang aking lihim na talento. Alam na nila ang aking natatanging kakayahan na hindi ko pa naipapakita sa kanila noon. Ano, nasa ganitong lugar din siya. Hindi ko akalain na makikita ko siya rito. Lubos na nag-isip ang ating bida. Nagnilay-nilay siya ng malalim, tila binabalik-balikan ang mga pangyayari at pinag-iisipan ang susunod niyang hakbang. Habang nag-iisip ang bida, nagsalita si Lupiao. Sabi nito, "Hay nako, wala na tayong magagawa. Hindi na natin magagamit ang mga artifact. Tapos na ang lahat. Hindi na matutuloy ang plano kong mangbuli sa mga tao mula sa East District. Wala nang saysay ang lahat ng pagsisikap natin." Sa isip ni Xing Yun, anong klaseng pag-iisip iyon? Nang ako ay napili para sa East District, ako ay pinaghahampas na parang basurang tao. At gustong-gusto nilang makita na ako ay inaapi at pinagmamalupitan ng mga taong iyon. Parang gusto nilang masaksihan ang aking paghihirap. Umubuo ng 2 beses ang elder. Sabay sabi nito nang, ayon sa mga patakaran, dahil natalo ni Nia Lee si Merong Yu, siya ay dapat na ilagay sa ranggo ni Merong Yu. Pero matapos naming pag-usapan ito kay Elder Huang Yu, parang mali ang ganoong kaayusan. Hindi makatarungan na ganito ang mangyari. Kailangan ko bang, bulong ng elder, tila naguguluhan. Parang may gustong sabihin pero hindi niya mailabas. Dagdag pa ng isang elder. Napagpasyahan naming kailangang sumailalim si Nia Lee ng isa pang pagsubok. Hindi siya maaaring direktang palitan si Merong Yu sa posisyon nito. Kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng isang bagong pagsubok. Kung makakapasa siya, saka lamang siya makakakuha ng karapatang makuha ang posisyon ni Merong Yu. Wika ni Gubei, tila na ang mga elder ay hindi na maa-address sa kanilang desisyon ngayon. Kailangan nilang bigyan si Nia Lee ng isa pang pagsubok. Saad ni Lupiao, tinutulungan ba talaga tayo ng mga elder? O may ibang agenda ba sila? Sabi ng manunood, haha, tingnan natin kung ano ang kaya ni Nia Lee. Kung hindi siya makakapasa sa pagsubok na ito, ang mga estudyante ng East District ay magiging isang biro na lang.
Walang pagmamalaki ang maipagmamalaki, sabi ng elder. Ngayon, kailangan nating pumili ng mga kalaban para kay Nia Lee. Siyempre, kailangan nating maglagay ng mga patakaran. Wala sa kanila ang maaaring gumamit ng mga kayamanan na mas mataas kaysa sa grade 3. Pantay-pantay ang laban para kay Nia Lee. Napalingon paitaas ang mga manunood, ang mga mata nila'y nakatuon sa nagsasalita na elder. Ang mga elder ang pipili ng mga kalaban ni Nia Lee. Walang ganoong patakaran sa nakaraan. Bakit ganoon ang nangyayari? Pagtataka na sabi ni Gubei. Ito ay mali, parang may naglalayon kay Nia Lee. May isang tao na gustong ibagsak siya. Bakit kaya? Ano ang motibo niya? Sa isip ng bida habang hindi maipaliwanag ang mukha. Ang venerable na ito ay napakakapal ng mukha. Walang hiya, wika naman ni Lupio na nag-aalala. Nia Lee, bakit hindi ka na lang muna umatras sa laban? Hindi ka na lang muna lalaban. Hindi ba mas ligtas iyon para sa iyo? Saad ng bida, kahit na ang kompetisyon na ito ay hindi gaanong makabuluhan, may mga mataas na tao na nagbabayad ng pansin dito. Maraming nakamasid at naghihintay ng iyong kilos. Kung susuko ka rito, parang sinasabi mong umaasa ka lang sa mga kayamanan. Hindi ka ba nakikita na malakas ka? Kung nawala ang tiwala ng mas mataas na mga tao, ang iyong mga plano sa hinaharap ay mabibigo. Hindi ka makakaakyat sa hagdan ng tagumpay. Tumingin ang ating bida sa taas kung nasa ng mga elder. Patanong niyang sinabi, ilang kaya ang mga kalaban na inihanda ng mga elder para sa akin? Parang may pag-aalala sa kanyang boses. Nagtataka siya kung gaano karami ang haharapin niyang mga kalaban. Lumingon ang elder sa gilid, ang kanyang mga mata ay tila nag-iisip. Parang may pinag-iisipan siyang malalim. Sino kaya ang pipiliin niyang maging kalaban ni Nia Lee? Wika ng elder, ilan? Sa aming napagdesisyonan 2 lang ang iyong makakalaban. Syugot ng ating bida, aking naiintindihan. Sa isip ng bida, kung sila ay nagpapadala lamang ng 2, nangangahulugan ito na mayroon silang matibay na paniniwala sa kanilang kakayahan at lakas. Maaaring sila ay eksperto sa kanilang larangan, o kaya ay may malalim na pagtitiwala sa kanilang mga kasanayan. Ang pagpapadala ng 2 lamang ay nagpapakita ng isang tiyak na antas ng kumpiyansa, parang sinasabi nila na, sapat na ito, alam ko na kaya kong hawakan ang sitwasyon. Sabi ng mga manunood, oh, sino nga ba ang ipapadala nila? Kung hindi magagamit ni Nia Lee ang mga artifact, tiyak na makakakuha siya ng walang awa na pagkatalo. Wala na siyang magagawa kung wala siyang sandata laban sa mga kalaban, tama ba? Tama iyan, kung hindi man, paano matuturuan ang mga bagong dating na bagong aralin? Kailangan nilang matuto mula sa mga pagkakamali at mga karanasan, at ang pagkatalo ay bahagi ng paglago. Biglang may tumalon na isang tao papunta sa entablado. Nagulat ang lahat sa manunood, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Di ba siya si bulong ng isang tao sa tabi? Nakarating na sa entablado ang tumalon na tao, ang kanyang presensya ay nagdulot ng kaba at tensyon sa paligid. Yetchong, sigaw ng isang tao sa crowd. Ang kanyang ranggo ay kahit nasa itaas ni Merong Yu. Upang isipin na sila ay magpapadala ng tulad ng isang mataas na antas na kalaban unang-una. Si Nia Lee ay tapos na. Wala na siyang pag-asa. Sabi ng nakagree na mananood, si Merong Yu ay natalo ni Nia Lee, kaya syempre ang mga matatanda ay magpapalakas ng mas malakas. Ang pag-asa lamang sa kayamanan upang makakuha ng mga oportunidad, dagdag pa niya, ay may isang mahusay na presyo. Habang dahan-dahan hinuhubad ng ating bida ang kanyang pangibabaw na damit, parang naghahanda siya para sa isang laban. Tumalon na rin siya papunta sa entablado, handa na harapin ang hamon. Sa isip ng bida, kung hindi ako makakatakas, haharapin ko na lang ito. Sabay sabi ng ating bida sa kalaban, "Hay!" Parang walang pakialam sa panganib na kaharap niya. Sabi ng lalaking ito, "Venerable, bigyan mo ako ng advice." Nagsalita ang Venerable sa isipan. Yetchong, huwag kang magsyang ng oras.
Hindi mo na kailangan magpigil pa ng lakas. Tapusin mo siya sa lalong madaling panahon. Ako ang bahala sa lahat ng responsibilidad. Sa isip ng taong ito, gusto mong patayin si Nia Lee. Kung si Nia Lee ay walang kaluluwa sa kaluluwa, tiyak na mapapahamak siya. Wala na siyang magagawa para ipagtanggol ang sarili kung walang kaluluwa. Ang mga nagkasala ay nakalok sa loob ng yelo sa bahay para sa pagpatay ng mga tao sa Sky Soul Institute. Ang kanilang mga krimen ay napakalubha, at nararapat silang parusahan. Ngunit hindi ko masuwi ang mga utos ng aking amo, gaano man kabigat ang aking konsensya. Kahit alam kong mali ang aking ginagawa, wala akong magawa kundi sundin siya. Sabay sabi nito ng may paggalang. Ako ay magpapatuloy na gawin ang aking tungkulin, anuman ang mangyari. Mula sa paa ng lalaking ito, ramdam mo ang kanyang determinasyon na lumaban. Naghanda na siya sa kanyang pakikipaglaban ng bigay todo, handa na ibigay ang lahat para manalo. Hindi na nagpigil ang lalaking ito sa kanyang inilalabas na aura, parang isang bagyo na handa ng samaira. Sa isip ng bida habang nakikita ang lalaki na hindi magpipigil, napakalakas na murderous intent. Alam niyang malaking panganib ang kanyang kaharap. Sa isip ng bida, wala akong galit sa kanya, bakit? Ang pagpatay ng mga tao sa Sky Soul Institute, kahit na mali, ay magreresulta sa malubhang parusa. Parang hindi niya alam ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Bakit? Parang binigyan siya ng Venerable Flameless ng instruction na patayin ako. Bakit naman ako ang target? Ano ba ang nakita niya sa akin? Ang aking Fate Soul ay hindi pa matatag at hindi ko pa nailagay sa Soul Hall, hindi maganda. Dahil dito, mahina ako at madaling maatake. Kahit manalo ako sa laban na ito, magpapadala siya ng mas malakas sa kanya sa sunod na panahon. Parang walang katapusan ang laban na ito. Ito ang unang beses na naramdaman kong nagbantang ako desde ang pagkarating ko sa Draconic Ruins Realm. Nakakatakot isipin na may mga taong gusto akong patayin. Nag-transform na ang kalaban sa kanyang Demon Beast, ang kanyang katawan ay nag-iba, nagkristal, at nagyelo, parang isang nagyayelong halimaw. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding lamig at takot sa paligid. Habang nakatayo lang ang ating bida sa harap nito at nakahanda, parang hindi niya napapansin ang panganib. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalaban, handa na harapin ang anumang hamon. Ang kanyang katawan ay tila nagliliwanag, handa na lumaban. Sa kamay ng nagyayelong Demon Beast, may nagbabago. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang magkristal, at biglang may sumulpot na matatalas na yelo sa kamay nito. Makikita na nabalutan ng matatalas na yelo ang katawan ng Demon Beast, parang isang nagyayelong halimaw na handa ng samaira. Sumigaw ito ng napakalakas, isang sigaw na nagdulot ng takot sa mga manunood. Sobrang lamig, bulong ng isang manunood. Hindi lang ito malamig, sabi ng isa pa, kahit na ang heavenly energy ay na-freeze. Nararamdaman nila ang matinding lamig, parang isang nagyayelong kamatayan na papalapit sa kanila. Sa isip ng Elder Frost Dragon Beast, ito ay isang Dragon Bloodline na hayop na may isang extraordinary level rate ng paglago. Ito ay isang pagsubok lamang, kailangan ba niyang magpadala ng mas malakas na ito? Venerable Flameless, nakikita mo ngayon na si Nia Lee ay hindi muling gamit sa mga treasure. Mayroon bang pangangailangan na magpadala ng isang mas malakas na ito? Sigaw ng nagyayelong halimaw, pumunta ka sa impyerno. Habang papasugod sa ating bida. Ang kanyang boses ay nagdulot ng matinding lamig sa paligid, parang isang nagyayelong kamatayan na papalapit. Nakita ng ating bida ang kalaban na bigay todo ang gagawing pag-atake sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalapit na panganib, handa na harapin ang anumang mangyari. Habang bahagyang nabalutan ng yelo ang isang manunood, sabi nito, ito ay sadyang takot. Mas malakas siya kay Merong Yu. Ang takot ay nakikita sa kanilang mga mata, habang pinapanood nila ang dalawang naglalaban. Kaya ba ni Nia Lee makaligtas dito?
Bulong ng isa pang manunood. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba, hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Ang kaayos lang na arena ay nasira na naman. Ang puwersa ng pag-atake ng halimaw ay nagdulot ng pagkawasak, parang isang bagyo na sumire sa lahat ng nasa daan nito. Habang ang ating bida ay nakapokus sa paparating na atake ng nagyayelong halimaw, ang kanyang isip ay tumatakbo, naghahanap ng paraan upang makaligtas. Natuloy ang pag-atake ng nagyelong halimaw. Ang halimaw, na may mga matutulis na kuko at nakakatakot na ngipin, patungo sa ating bida. Ngunit nakagamit agad ng kakayahan ng ating bida ng shadow. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa anino, naglaho siya sa paningin ng halimaw at umiwas sa mga nagbabagang tipak ng yelo. Nagyelo ang entabladong tinamaan ng halimaw. Ang malamig na hangin mula sa halimaw ay nagpalamig sa paligid, at ang mga nasa paligid ay nagsimulang magyelo. Pero nagtaka ang halimaw dahil nawala ang ating bida. Saan kaya siya nagpunta? Biglang sumulpot ang ating bida sa likod ng halimaw. Sa isang iglap, lumitaw ang bida mula sa anino, handa nang ipaglaban ang kanyang sarili. At nag-transform na ito sa kanyang Demon Beast Food Panda haha. Nang may mapansin ang kalaban na nagyayelong halimaw sa kanyang likuran na may nabubuong malakas na enerhiya, nagsisimula ng magpanik. Parang may kakaibang pakiramdam siyang nag-aalarma sa kanya, na para bang may isang malakas na kapangyarihan na handa ng sumabog. Ito pala ang Food Panda na gagamit ng kanyang skill na Yin-Yang Blast. Ang Demon Beast Food Panda ay naglabas ng isang nakakatakot na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay nag-iiba-iba ng kulay, mula sa itim patungo sa puti, na nagpapahiwatig ng malakas na kapangyarihan na kanyang taglay. Tuluyan ng pinakawalan ating bida ang kanyang matinding pag-atake patungo sa kalaban. Sa isang malakas na sigaw, binigkas ni Food Panda ang pangalan ng kanyang atake, Yin-Yang Blast. Ang dalawang enerhiya mula sa Food Panda ay nagsama at nagsama, nagdulot ng isang malaking enerhiya na papunta sa kalaban. Ang pag-atake ng ating bida ay nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang pag-atake ay tumama sa halimaw, na nagdulot ng malakas na pagsabog na nagpaligid sa buong paligid. Ang hangin ay nag-iiba-iba ng direksyon, at ang lupa ay nag-vibrate ng malakas. Tumalsik ang nagyelong halimaw sa pag-atake ng Food Panda. Ang malakas na pagsabog ay nagpadala ng halimaw sa ere, nagpupumiglas para makabalik sa kanyang mga paa. Napasabi na lang ito ng buwisit na patagang pag-atake iyan. Umatake ulit ang nagyelong halimaw na galit patungo sa ating bida. Habang papalapit na ang pag-atake ng kalaban, ang ating bida ay naghihintay lang sa tamang pagkakataon para umiwas. Ginamit ulit ng ating bida ang kanyang kakayahan na shadow para umiwas sa pag-atake ng kalaban. Habang patuloy na umiiwas ang ating bida sa kalaban, ang kalaban ay nagtataka na. Patuloy na inaatake ng ating bida ang kalaban sa tuwing may pagkakataon. Galit na ang kalaban sa pinaggagawa ng ating bida. Umatake na naman ito at naiwasan na naman ito ng ating bida. Gumanti naman ang ating bida ng pag-atake. Nakaiwas na naman ang ating bida sa pag-atake. Gumamit na ang ating bida ng mas malakas na pag-atake na sumikop sa kanyang buong katawan ng liwanag. Gulat na gulat ang mga manunood sa kanilang nasasaksihang kagalingan ng ating bida sa pakikipaglaban. Higit pa ron nakita nila na nakakagamit ang ating bida ng dalawang uri ng Demon Beast. Ang dalawang malakas na enerhiya na pag-atake ay nagsalpukan sa gitna ng entablado na nagyayelo. Gamit ng ating bida ang kanyang shadow. Habang papalit-palit sa kanyang Food Panda, nagtataka ang elder sa kanyang nakikita. Paano niya nagawang gumamit ng dalawang demon spirit ng magkasabay? Napaka-interesado nangyayaring ito. Ito ay napakakaiba sa lahat. Ito ay hindi pa nangyayari at naririnig na posible meron ba siyang kakaibang espesyal na physical attribute. Hindi maipaliwanag ang mukha ni Flameless sa kanyang nakikita na hindi sumasang-ayon sa kanyang pinaplano ang mga nangyayari sa labanan na ito. Patuloy ang pagsigaw ng halimaw sa entablado.
Sa galit nito nagpakawala ito ng dalawang pag-atake na nagmistulang nagyayelong dragon patungo sa ating bida. Ngunit ito ay naiwasan lamang ulit ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Lumilipad ang ating bida gamit ang kanyang shadow para iwasan ang mga nagwawalang yelong dragon. Sa isip ng ating bida, ang kanyang mga kasanayan sa pagpapamuok ay nagiging mas malakas, at hindi ko maitatago ang lakas ko magpakailanman. Kahit na ang aking yin-yang sabog ay halos saktan ito ay talagang mahirap. Sa isip ni Flameless, Nia Lee, hindi nakakagulat na ang Hierarch Skycloud ay bumabati kay Nia Lee na may kahalagahan. Sa edad na ito, nakipaglaban siya sa mga kalaban na may Sixth Fates at kahit na isinama sa dalawang demonyo espiritu. Pagkatapos ngayon, tiyak na pinahahalagahan ni Master si Nia Lee. Nagpadala na naman ng mensahe si Flameless sa kalaban ng ating bida. Ye Chong, bakit hindi mo pinatay siya? Ibinibigay ko sa iyo ang isang kapat ng 1 oras upang gawin ito. Sa isip ng kalaban, Sampain, talagang wala akong mga pagpipilian. Ngunit ang taong ito ay tulad ng Madulash bilang Loach, at hindi ko mahuli na. Kailangan ko lang ihinto siya mula sa running sa paligid. Inilapag ng kalaban ang kanyang dalawang kamay sa sahigit na parang mayroong gagawin. Umangat ang nagyelong mga pader mula sa kalaban ng ating bida. Sa loob ng nagyayelong kahon ay may mga dragon na gawa sa yelo na patuloy na gumagalaw. Habang lumilipad ang ating bida gamit ang kanyang shadow sa isip nito. Binalutan niya ng kanyang yelo ang buong entablado. Ano ang kanyang gustong gawin sa ginawa niyang ito? Paghinto ng ating bida may paparating na atake mula sa kanyang likuran. Tinamaan siya ng pag-atake at nadala siya nito. Tumama ang ating bida sa pader na yelo. Napaubo ang ating bida. Sa kabutihang palad, pinrotektahan ko ang aking mahalagang lugar. Kailangan kong harapin siya ngayon. Sa isip ng kalaban. Ikinalulungkot kong si Nia Lee, ang buhay ng aking asawa at ang aking anak ay nasa mga kamay ni Venerable Flameless. Hindi ko siya maaaring suwayan. Gumawa na naman ng pag-atake ang kalaban habang nakapikit. Nagulat ang ating bida sa mga paparating na pag-atake. Agad siyang gumawa ng pagkilos para maiwasan ang mga ito. Sa kanyang pagtalunan ng mabilisan. Agad siyang napalibutan ng mga matatalas na yelo. Sigaw ng Elder, Profound Frost, Icicles. Gusto mong patayin si Nia Lee. Si Nia Lee ay nasugatan, hindi siya makatakas sa kanya. Ye Chong stop. Makikita ang nag-aalalang reaksyon ni Xing Yun. Ganon din si Xiao Yu. Pati na rin sina Lu Piao at Gu Bei. Ang buong entablado ay nabalutan ng yellow na gawa ng kalaban para makulong lang ang ating bida at hindi na makagalaw-galaw pa. Nang bigla na lamang nasira ang ginawang yelo ng kalaban. Biglang may lumiwanag na kulay pulang enerhiya na nagmula sa loob nito. Gulat na gulat ang ilang mga manunood dahil sa kanilang nasasaksihang pangyayari. Ganon din ang kalaban, nagtataka siya bakit nasira ang kanyang ginawang ice barrier. Habang umuusok ang pagsabog na nangyari, dahan-dahan na may lumalabas na imahe mula dito. Biglang sumilip ang namumulang mga mata mula sa usok. Makikita ang dalawang pakpak na umangat at hinawi ang mga usok. Ipinakita ang demon spirit ng ating bida na may dragon bloodline. Gulat na gulat ang kalaban sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala. Agad siyang gumawa ng pag-atake nang makita niya ito. Habang patungo ang pag-atake sa ating bida ay nakatayo lamang ito na parang walang nangyayari. Nagulat ang dalawang elder sa kanilang nakita dahil ang ating bida ay merong dragon bloodline na demon spirit na ang mga young master lang ang nakakuha nito. Nagulat din si Flameless. At higit sa lahat, it is a god-level growth dragon bloodline demon spirit. Napatayo rin si Long Tianming sa kanila nang nakita na ang ating bida ay meron din na dragon bloodline god-level growth demon spirit. Napaisip siya ng malalim sa mga bagay-bagay. Ganon din si Bian. Sabi ni Long Tianming, si Torbian, naniniwala ako na marahil ay maaari naming ibukod ang aming kontrahan sa ngayon. Napatingin si Bian sa nagsasalitang Long Tianming.
Dagdag pa ni Long Tianming. Dapat mo ring natanto ang kanyang potensyal. Sa sandaling siya ay lumalaki, tiyak na banta niya ang iyong posisyon bilang kahalili ng sect master. Napabuntong hininga na lamang si Bian. Long Tianming, ikaw ay nagkakamali sa akin. Ang dahilan kung bakit nakikipaglaban ako laban sa iyo ay hindi dahil gusto kong maging sect master. Gusto kong makita, sa pagitan mo at sa akin, kung alin sa atin ang mas angkop para sa posisyon na iyon. Kung may isang bagong dating na tumataas, tiyak na hindi ko siya mapigilan. Sino ang nakakaalam, maaaring siya ay maging tulad ng ninuno at pamunuan ng mga banal na balahibo na itutungo sa kaluwalhatian. Kaya bakit ko dapat sugpuin siya? Sagot ni Long Tianming. Kung sabagay, sabi pa ni Long Tianming, si Tu Bian, hindi ka maaaring maging isang walang pag-iimbot na tao. Hindi ako makapaniwala sa iyong mga salita, bagaman kung ito ay Heroic Sky Cloud, naniniwala ako ng isang beses. Wika ni Bian, huwag paniwalaan ito noon. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin at hindi ako makagambala sa anumang paraan. Sa isip ni Long Tianming, alam ng lalaking ito na gagawin ng iba na ang dahilan kung bakit hindi niya iniistorbo ito ngunit hindi siya natatakot na ang Niali ay maaaring maging pinakamalaking banta sa atin. Ipinakita ang buong entablado na umaapaw sa enerhiya. Tumama na ang pag-atake ng kalaban sa ating bida na parang mga palito lamang ito na dam-aikit sa balat ng ating bida. Dahan-daang napapa-atres ang kalaban sa takot. Nagagalit ang kanyang mga ngipin habang umaatres. Nakita niya kung gaano kalaki ang demon beast ng ating bida na para lamang siyang naging normal na tao. Sumigaw ang kalaban, gumawa pa siya ng pag-atake. Ang mga pag-ataking ito ay tumama sa ating bida pero walang ginagawa ang ating bida. Hinawi lang ng ating bida ang mga pag-atake na parang manggalangaw. Parang naging pusa ang kalaban. Sinampal lang ng ating bida ang kalaban at lumipad na ito na parang wala lang. Tumalsik ang kalaban patungo sa barrier na ginawa ng mga elder. Pagbangga ng kalaban sa barrier ay napaubo ito ng dugo sa lakas ng sampal ng ating bida. Manghang-mangha ang mga manunood sa kanilang nasasaksihan. Ang bagong dating na ito. Siya ay natalo Merong Yu at Yechong sa lalong madaling siya pumasok sa East Distrito. Kung patuloy siyang lumalaki, tiyak na maging isang banta. Sabi ng kalaban, natalo ako. Sa isip ng kalaban, mahusay na. Nawala ko ang tugma na ito batay sa lakas at dahil dito, ang kagalang-galang na Flamesless ay hindi maaaring sisihin sa akin o hindi ako parurusahan para sa pagpatay ng gayong talento. Napahinga ng malalim ang ating bida dahil tapos na ang laman. Bumalik na siya sa kanyang human form at hinahabol ang kanyang paghinga. Sa isip ng ating bida, tila ako ay nagdusa ng ilang malubhang pinsala mula sa suntok na iyon. At ginagamit din ko ang maraming makalangit na enerhiya. Sabi ng elder, nanalo si Nieli na ito. Dahil natalo niya kay Chong nang hindi gumagamit ng anumang kayamanan. Kinilala namin ang kanyang lakas. Ngayon na nasugatan siya na oras na para sa kanya na magpahinga. Sa pamamagitan nito, nagtatapos ang pagsubok ni Nieli. Nag-usap-usap ang mga tao sa mga nangyayari. Biglang tumayo si Flameless at nagsalita ito. Two elders, hindi ba kaunti at maaga pa upang tapusin ang kanyang pagsubok? Napalingon ang dalawang elder sa nagsalitang si Flameless. Sabi ng elder, Venerable Flameless. Gusto niyang patayin si Nieli. Sabi ni Flameless, Yechong kumilos sa pamamagitan ng kanyang sarili at ay masyadong mabigat sa kanyang mga pag-atake sa panahon ng labanan. May isang tao, ay drag siya at ay lock siya, ibibigay namin siya sa hall ng pagpapatupad ng sekta. Agad na sumang-ayon ang nagbubuhat sa kalaban ng ating bida. Saad ng elder, ang iyong kamahalan, sa katunayan ang kanyang mga pag-atake ay mabigat. Ngunit hindi nila maaaring makitungo ng maraming pinsala kay Nieli. Kaya hindi ito hindi naaangkop upang i-lock kay Chong. Wika ni Flameless. Kami ay mapalad lamang na ang kanyang pag-atake ay hindi makapinsala kay Nieli. Kung talagang ginawa ito,
Ito ay isang hindi kapanipaniwala na kasalanan. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.